ay isang ay nakakandala. Ako'y sumayaw, ako'y may nakita. At hindi ko masabi na mag-isa. Darna! Grabe ka, Darna. Kamusta mga boss? Welcome muli sa aking munting channel, ang Kanta Kwento. Sino nga ba itong si Elias pagdating sa pagpe-perform? At bakit controversial ang kanyang napasikat na dance moves para sa iba? Bukod sa kaniyang pagkanta, markado rin at kinagaya ng fans at nagba-viral ang dance moves ni Elias Lintukan Jr. na vocalist ng bandang Kalumad. Kilalanin kung sino si Elias na inaabangan ngayon ng mga tao kapag nagtatanghal siya sa iba't ibang lalawigan sa Mindanao. Yan ang ating pag-uusapan ngayon mga kakwento. Kung bago ka dito sa ating channel, hihingin ko muna ang inyong like at subscribe bilang suporta sa ating channel at sa ating Facebook page. Paki-comment mo din kakwento kung tagasan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang kwento nating ito. Maraming salamat. Si Elias na miyembro ng bandang Kalumad ay isang batang may pangarap na maging performer. Ipinanganak at lumaki siya sa Magpet, North Cotabato. Ang kanyang ama, si Elias Sr., ang naging mentor niya sa pag-awit at pagpe-perform. Ginagawa nilang bonding ang pagkanta habang kumukuha ng dagta mula sa mga rubber tree na kanilang pangunahing hanapbuhay ito. Nakilala si Elias dahil sa kanyang kakaibang dance step na nag-viral. Bagamat sa iba ay malaswa ito, wala itong masamang ibig sabihin dahil hinango niya ito mula sa kanilang hanapbuhay sa pagkuha ng dagta mula sa rubber tree. Bata pa lang si Elias, ito na ang kanyang nakasanayang trabaho kasabay ng kanyang pag-aaral. Grade 2 pa lang siya nang mag-OFW ang kanyang ina sa Bahrain. Dahil sa kanyang pagiging family-oriented, nagiging emotional si Elias kapag napag-uusapan ito. Sobrang hirap talaga kasi siyempre na malayo ako sa kanila. At hindi maiwasan na iiyak ka na lang na mag-isa kasi hindi ko sila nakikita at hindi ko sila nasusubayan araw-araw kung anong ginagawa nila, pero masaya ako na ganyan na siya ngayon. Namimiss ko siya. Gusto ko palaging makikita siya araw-araw. Kaya hindi ko mapigilan na maging emosyonal kapag magbanggit ako ng pangalan ng nanay ko. Basta pamilya ang pag-usapan, yan ang weakness ko. Habang abala ang kanyang ama sa pag-aani at nagtatrabaho naman ang kanyang ina sa ibang bansa, ang kanyang lola Mayra at lolo Marciano ang gumabay kay Elias sa kanyang pag-aaral at paglaki. Dahil dito, nakatapos siya ng kursong criminology noong 2023. Bagamat nakapagtapos siya sa kanyang kurso, nanaig pa rin ang kanyang hilig sa musika at pagpe-perform sa entablado. Nagsimula siyang mag-vlog ng kanyang daily life at mga kanta gamit ang gitara at ang kanyang dance steps. Dito nagsimulang makilala si Elias at tinangkilik ang kanyang galing sa pag-awit at masisiglang dance moves. Naimbitahan siyang mag-perform sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Dahil sa kasikatan, dumami ang kanyang mga tagahanga maging sa personal na buhay. Di maiwasang makaramdam ng selos dito ang kanyang nobyang si Abigail. Sa bandang huli ay naunawaan nito na ang lahat ay bunga lamang ng kasikatan ng kanyang nobyo na si Elias. Nabiyayaan sila ng isang anak na lalaki, si Apollo, na naging inspirasyon ni Elias upang magpatuloy sa kanyang mga ginagawa para sa kanyang nabuong pamilya. Sa kabila ng kasikatan, nananatiling humble si Elias. Ngayon, hindi ko pala kino-confirm ang sarili ko na sikat ako. Paminsan-minsan din, kinakausap ko rin ang sarili ko, sikat na ba talaga ako?
kailangan ko pa siguro magsipag para maabot yung pangarap ko. Gusto ko kasing whole world. Uy! Pangarap ko na maka-show kami sa iba't ibang bansa. Pangarap na lang man din ako, lubos-lubosin ko na lang. Sa kasalukuyan, may 3.9 million followers siya sa kanyang Facebook page at 54.3k subscribers sa YouTube channel ng kanilang bandang Kalumad. Narito ang ilang nag-viral na kanta ng kanilang banda. I love you sa inyo, tanan. Ako ay isang model. Doon sa Irbida. Gabi-gabi sa disco. At nagpapabongga. Ang di niya lang alam at hindi ko masabi na ako'y isa. Darna! Ang iniingat-ingatan ko, ang ugat, lawit at muscle ko, na tinatago-tago ko pa sa tuwing kami magkasawa. Ayubo na nagaubo. O kamo daw, subukan. Pinakakawalan ko makikita lamang sa kayang isisigaw. Ayubo. Sakit nga hunaon nga dili nagahigugmaon, wala na kay mahimo ani. Magmubot na lang dadsubam, papadadadadada nagsubam, papadada. Subam, papadadadada subam, papadada. Napahanga at na-inspire ba kayo sa kwento ni Elias at kung paano siya nagsimula? Pag-usapan natin yan sa comment section, mga kakwento. Muli, kung bago ka dito sa ating channel, hihingin ko po muna ang inyong like at subscribe bilang suporta sa ating channel. At sa ating FB page, paki-comment mo din kakwento kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang kwento nating ito. Maraming salamat. At sana mga kakwento ay mag-join kayo sa ating membership. Ito'y 25 pesos lamang upang ma-access nyo ang ating mga special emoji para sa comment section at mga early access sa ating mga content at marami pang iba. Salamat na agad mga kakwento. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito sa dulo ng ating kwento. Muli, ito ang Kanta Kwento na nagsasabing, mabuhay ang talentong Pilipino.